Yun! Good day mga boss! Ninja Rat to. So, yan. So, medyo maluwag na rito sa shop natin. At nabawasan na natin yung mga tambak. So, ito na yung bagong laruan ni Boss Mark. So, meron siyang kinuhang 2015 model na 2014 o 2015 model na Mio MXI. Nabili niya to. Ako siguro familiar sa inyo to kasi pinost to sa mga page ng MXI. So, ang issue nito, walang mags, walang gulong, walang front shock, tapos naka-MTRT pero hindi naman lahat naka-MTRT. Kasi mamaya natin malalaman yan. Tapos, yung walang throttle cable, basta ang daming issue, hindi natakbo. Yan. So ngayon nilagyan na lang muna namin kasi meron ako stock mags diyan. Tapos may gulong din naman 'yon. Nilagay ko na lang muna diyan. So eto ang gagawin natin dito, ire-refresh natin 'to, papalitan natin lahat ng bagong block, bagong piston, lagyan natin ng stock pipe, as in ko-condition natin tapos papaupugiin natin saka ibebenta ni Boss Mark. So sa madalit salita, fully restored. Alam mo naman kami, kapag nag-release kami ng mga unit, talagang we make sure na talagang brand new lahat. So na hindi kami mapapahiya sa customer. Mahirap kasi yung mapahiya at masira eh. Tapos yun, hindi pala itong kasamang shock niya nung nakuha namin. So ang nakalagay na shock dyan noon is Honda Click. Kaya lang may tagas na rin. So tinanggal ko muna, nilagay ko muna yung Murotaro ko. So yun. So, ayan. So, i-restore natin to. Lalo yung makina, kukondisyon natin. As in talagang hindi siya natakbo. Ayan. So, ayan. So, ang tabayanan nyo lang, ang odo nito is 64. Hindi makita. Against the light. Basta nasa 64, sabihin ko na lang, 64711 ang odometer niya. Pero ito, wala nang silbi yung odometer to kasi papalitan natin ng bagong block. As in talagang refresh talaga. At the same time, papupugiin na natin, pakikinisin na natin. Tapos, balik natin lahat ng stock sa CVT. All stock siya ngayon. So, ano pa ba? Yung isa pang napansin ko pa pala rito, isa ang daming kulang eh. So, checkin natin lahat yan. So, pause ko muna mga boss ha. At hiwalay ko muna yung makina sa batalya. Okay, so balik tayo mga boss. So, yun. Inugot ko na yung makina. Ayan na siya. So, kaya ako ibabalik sa stock to. Kasi, nung nakausap ko yung pinagbilhan ni Boss Mark, ang sabi niya is lumalagitik daw. Sabi ko, ba't lumalagitik? Sabi ko kasi baka mamaya alam mo yun, cams or pwede may tama yung black or pwedeng maraming pwedeng reason eh. So isang reason nakita ko, so ito pala, naka MTRT nga siya ng retainer 5mm. Hindi ko alam kung pero tignan nyo yung niya, yung clearance. So parang ibang valve barbula ang ginamit or parang ewan ko. So babaklasin ko muna para makita natin na maganda. So pinakita ko lang sa inyo yung itsura niya. Ayan, no? So kaya sabi ko ito ibabalik ko to sa stock. As in stock lahat, stock internals lahat. Kasi syempre wala namang may gustong bumili ng kargado na sablay ang karga. So kaya yun, ay babalikan sa stock to na kondisyon. Pause ko muna. Okay, so balik tayo mga boss. So ito, hinukot ko lang isang valve spring lang niya. So yun nga. So gumamit sila ng dalawang spring dito. Ayan, dual valve spring. Okay naman to. Pero kung kaya sila kasi nagdadagdag is para mas tumigas pa. Kaya lang ito 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 turns. Hindi sana nag 5 turns na lang sila. Diba? Tapos, retainer niya, yan, MTRT. Tapos itong ano niya, hindi ko alam to anong brand to, mamaya lilinisin ko. Hindi ko makita pa yung brand eh. Mamaya lilinisin ko. Tapos, may kasama siyang ganito. Sa ibabaw. Siguro kasama sa barbula to pag binili mo. Dito yan eh. Yan. Ganyan. Yan. Okay. So, okay. So, set nila yan eh. So, kanya-kanya naman ang mekaniko eh. Pero kung touring set, di mo na kailangan i-double ano yan. Ayun oh. Tanggal ko na isa. So, yun. So, sa block naman niya, MTRT. Yan, MTRT. Medyo madumi pa, hindi ko pa nalilinis eh. Hindi lang maganda yung pagka-break-in nila, pero bagong salpak lang eh. Hindi lang maganda yung pagka-break-in nila. Yun lang ang mapapansin ko. Hindi lang maganda. Kasi pangit naman yung sobrang tigas ng valve spring mo. Kasi pag matigas masyadong valve spring mo, tapos mahina naman ang makina mo, so tendency niyan talaga, mag-overheat yan kasi persado. Tapos kung mapapansin nyo yung kanyang, di mamaya, titignan natin tong ano. Tignan natin tong cams niya. Pause ko muna, baklasin ko muna. Okay, so sinukat ko tong cams niya. Stock na cams, pero regrind. So, pina-regrind niya na to. So, ewan ko kung tama ang sukat ko Pero ang rating ko is 5.5 ang lift. Ang standard kasi natin is 4.5. So, okay. okay. So, ayun. 5.5 ang lift nito. Okay, wala nang ano. So, ayun. Pugutin ko muna yung piston. So, ayun. Balik tayo mga boss. Balik na natin. So, salpakan na muna itong block para sakaling hindi ko matapos yung headworks. Hindi nakatenga to. Hindi nakatunganga siya. So, ito sasalpak natin bago ngayon. Ayan. Tandaan nyo na yung screenshot. 1PN. Original. Cylinder head gasket. Base gasket. 33S. So, bagong piston. 33S. Mga pang MXI lahat. Yamaha. Genuine parts. Valve seal. Ayan. Bagong piston pin. Bagong piston ring. Bagong barbula. Ayan. 1LB. Pang MXI talaga. Ayan. Saka 54P. Ayan. Saka bagong block. Ayan. Ayan. Kung mabuksan, di ko pa na. Ayaw, basa. Naka ano pa eh. Ilan. Basa natin. So, yun. Bagong block. Lalagay natin. So, para pag binenta natin siya, hindi naman nakakaya sa bibili kasi bagong refresh siya. So, kahit nagaling sa 59 na touring, binalik natin siya sa original stock. Hindi yung bara-bara lang ang tira. So, yun. Pause ko muna. Salpa ko muna. Mahirap, wala akong tripod eh. Okay. So, yun. Ginabi na tayo. Time check. Mag-alas 6 na. So, yun. Nakabit na natin yung bagong block. Bagong internals ng head. All stock. Bagong barbula. Ngayon to, change oil ko na lang siya. Ayan, bago ko i-ano siya. Change oil natin. Tapos, dito. Yung sa may o-ring niya, papalitan natin. Kasi putol na yung o-ring niya eh. So, tapos na ako sa top overall. Dito na lang. So, checkin na lang muna natin yung ibang dapat i-check bago natin i-benta to. So, ayan. Kasi gusto ni Boss Mark pag sinalya niya, as in, walang problema. Kayo ang magbe-break in. Ano. Tapos nga pala, naalala ko, nalimutan ko sabihin sa inyo. Yung palang isang reason kung bakit kinuha ni Boss Mark to. Ito kasi, yung MXI na yan,
Pag-check namin sa ORCR niya, walang naka-indicate na color. Tapos, ang nakalagay doon, multicolor. So, yung first, yung may-ari na yung nakapangalan doon sa CR is taga Muntinlupa. So, dito sa Tunasan. So, ang ano niyan, siguro pinaayos niya to, ginamit siguro sa show dati, kaya medyo maganda rin ang pagkapinta eh. So, ano siya, as in talagang maganda yung ano niya, papel niya, as in talagang legit. Tapos yung ID niya, yung isang ID, nalimutan ko ng tawag eh. Basta hindi na i-expired. Tapos yung lisensya naman niya, ang expiration 10 years pa. So maganda tong papel na to, maganda yung papel. Pangalawa, naka multicolor. So siguro sa isang buwan, pwede kang mag-set ng 4 na kaha, magbuo ka ng 4 na kaha. So para every week, iba-iba kulay ng motor mo kasi multicolor. Yun ang kagandahan na I think hindi na nagbibigay ang LTO ng ganun eh, na multicolor eh. So mas maganda to sa mga pang show, yan. The best yan. So, post ko muna mga boss at ginagabi na ako eh. Kailangan matapos ko na yung makina para susunod na araw or tomorrow, kung maaga ako matapos sa nakaschedule, wiring naman ang titirahin ko. So, post ko muna mga boss ha. Okay, so yun, balik tayo mga boss. So, nakakatawa kasi hininto ko na ito nung isang gabi nung nabuo ko na yung makina kasi ayaw niya mag-start. So, nagtataka ako, bagong refresh. Patayin ko nga muna boss ha. Bagong refresh siya pero ayaw mag-start. So, kasi nung nakuha ko talaga to, no idea ako sa history. No idea ako kung saan nagkaroon ng problema. Basta, as in, hindi siya nag-i-start. Basta sabi niya, boss, as is where is. Okay, sige, nilabanan ni Boss Mark, as is where is. So, ngayon, medyo napaisip ako. Putang ina, sabi ko, okay na yung makina. Wala nang problema. Inano ko na siya, inayos ko na siya. Bagong refresh, bagong block, bagong lahat, internals. Taka ko, ay, tumakbo. Sabi ko, aba, bakit ayaw tumakbo nito? Ito na, pinaginalaan ko ngayon. Kwentuhan muna tayo. Pinaginalaan ko ngayon yung starter motor kasi kako parang mahina yung ikot ng starter motor, parang mahina yung battery. So, una chinek ko battery. So, chinarge ko siya. Fuel charge ko. Yan, sabi ko parang mahina pa rin. So, ginawa ko, binaklas ko yung starter motor. Ginawa ko, pinalitan ko, napansin ko yung carbon brush niya, manipis na. Tama-tama, meron kami dito yan, genuine parts. Nga lang, medyo mahal. Kasi talagang mas mahal pag genuine parts. So, pansin ko, pudpud na. So, yan, makikita nyo, pudpud na. Ano? So, pinalitan ko. Okay. Napalitan ko, ayaw pa rin. Sabi ko, pucha, ba't ayaw pa rin mag-start? Chinek ko naman yung bending starter. Sabi ko, pucha, tingin tayo dito, baka mamaya bending starter or yung starter wheel or yung gear sira. So sa madalit salita, hindi starter motor ang problema, di ba? Hindi yung carbon brush. So, kasi ayaw pa rin mag-start eh. Chinek ko nga yung bendix. Napansin ko ito. Ang bendix niya is Racing Monkey. Ayan, kalas-kalas nga yung mga botones eh, oh. Ayan, oh. Racing Monkey yan mga boss. So, nakikita nyo ba? Ayan, Racing Monkey yan. So, sira, sabi ko, putya, may mga tama Tama. Tapos kalas-kalas yan, nagtalsikan yung mga spring, lahat, as in tumalsik lahat. So, sabi ko, nako, may problema to. Di, pagtingin ko sa starter wheel niya, ayan na, warak-warak yung starter wheel. So, ginawa ko, meron naman akong spare dito na starter wheel. Ayan o, warak-warak na no. Nakalasan na talsikan ng buttons to ng ano. So, ginawa ko, yung spare ko dyan, nilagay ko. Yung nga lang, yung medyo maingay pa eh. Yung bearing, hindi ko napilitan, eh, dapat pala pinilitan ko kasi maingay yung bearing niya. So, in-start ko, nakakatuwa, hindi pa rin nag-start.
Sabi ko ba, may mali ba ako sa ginawa ko? Naisip na naman ako. Ano muna tayo boss, kwentuhan muna tayo kasi talaga nakakatawa yung nangyari sa akin ngayong gabi na to eh. Kasi kanina, kasi ginagawa ko nito boss, pagtapos ko nang nakaschedule ko sa umaga, sinisingit ko to sa hapon tapos yan hanggang sa gabi yon. So ayaw pa rin, so ilang araw na ako binibigyan ng sakit ng ulo, ba't ayaw niya mag-start? Eh ano na, so chinek ko na lahat. Alam niyo yun, sa sobrang katalinuhan ng isang tao, hindi ko naman sinabing matalino ako or may knowledge ako, marami ang knowledge ko sa MXI. Yung tipong tingin mo alam mo na lahat, nagkakamali ka pala. Alam mo kung bakit mga boss? Ganito kasi nangyari, no? Feeling ko, okay na. Feeling ko, wala nang problema sa makina, sa fuel, sa ignition. So, kaya feeling ko ganun. Ito nangyari ngayon. Ano pa yung mga basic binaypas ko sa pagto-troubleshoot. Alam niyo anong problema lang pala kaya ayaw mag-start? Yung spark plug niya. Oh, yung spark plug niya ang may problema. So busted yung spark plug, pero nag-i-spark siya pero busted. Sobrang hina. Alam mo yun, yung sobrang akala mo alam mo na lahat. Inuna mo yung major problem. Yung pala, basic lang pala. Minor problem lang pala ang problema. Ay, nako, nakakatawa naman. So, wala lang, share ko lang sa inyo. Inabot na ako ng gabi. Time check. Ako na lang maingay dito sa amin. Mag-aalas 10 na yata. So, yun. Nakakatawa na lang. So, ngayon, pwede na ako makatulog kasi tumatakbo na siya. Pero, may maingay pa sa part ng CVT. Yun naman ang aayusin ko bukas. So kapag may free time na naman ako, so start natin. Yun. Start natin ha. Ay, lo batata. Yan na. Yung maririnig nyo parang ano, may maingay dun sa ano, tingin ko yung sa bearing ng starter wheel niya. So, bibili na lang tayong bago kasi parang lagisgis yung ingay eh oh. Saka yung CVT niya, checkin natin yan. So, as in, ibabalik natin ito sa brand new lahat. So, at least, na-solve na yung problema ko. Tumatakbo na siya. So, general cleaning na lang natin uli yan. Yan, yung mga nakita yung dami. Yung general cleaning natin yan. So, mag-aalat ako magsasarado ako ng isang araw para lang maayos to. Tapos, plano ko nga, yung mga kaha, nakabaklas na naman. Dali ko na kay Boss Richard to. Siya na bahala dyan. So, yun mga boss. Papost ko muna at napapagod na ako. So, yun mga boss. Balik tayo. So, nabugahan na natin yung batalya niya. So, pinapatuyo ko na lang. Para mamaya, liliyahin na lang natin. Tapos, ma-spray natin yung mga dapat spray na kinalawang. So, patuyuin ko muna kasi hindi ko muna ginalaw yung wiring niya eh. Hayaan ko munang mahugasan muna siya. Ayusin pa natin yan. Pause ko muna. Yan boss, balik tayo. So, yun, tinatanggal ko muna yung mga naputol na tornilyo. So, yan, natanggal ko na yung isa. So, pinabara ko muna ng WD-40. Tapos, ininita natin. Para talaga matanggal yung mga kalawang, maluto, mainitan, mag-expand. Yan. So, tanggal ko na yung isa. Ito na lang isa, tanggalin ko. Yan. So, pause ko muna. Tanggalin ko muna. Okay, so naalis na natin yung dalawang naka-stack up na tornilyo. So yun, natanggal ko na. So tip lang mga boss, ano, mga bigyan ko yun ng tip. Ano. Kapag nainitan nyo, tapos piling nyo na putol na yung ibabaw dyan, wala nang kakapitan yung vice grip, sa ilalim nyo tirahin. Kahit itong isang to, yung maliit na yan. Maliit na yan eh. So pero may nakausli pa sa ilalim. So sa ilalim nyo anuhin. Pagawin nyo, palulusutin nyo na pababa yung tornilyo. Huwag na pataas, pababa na. So, ayun. So, linisin ko muna to. So, checkin natin yung wiring. Tapos, ayun. Pinturahan natin ang mga dapat pinturahan. Tapos ko muna mga boss ha.